si Robin, pero hindi tayo pwede magpatumpik-tumpik dito na hindi natin siya ikukull. At mali, I mean, it's not mali na suportahan niya. Freedom niya yon, kalayaan niya yon. Pero mali na paaasahin ng tao na yun ang magpapalaya kay PRRD. Isang kaputahan yan. Isa yang kasinungalingan. Dahil sa paulit-ulit na nga natin, mga kababayan, kung yan ang magpapalaya kay PRRD, dapat matagal ng, di ba? Dapat si Inday Sara na mismo ang magsabi, teka lang, ang magsabi na pumirma na kayong lahat. So, Robin Padilla is just being nice to the Alpots. Kasi hindi naman natin mawawalan, magkakaibigan sila. Nakaarte-arte. Puro ka sorry-sorry sa mga Duterte. Pero isa kang traidor. Ayan. So mag-emote-emote na kayo dyan. Mga palangga. Ang katotohanan, puro kawatan. Ang pamilyang adictus. Sa Lunes, tataas na ang diesel. Grabe, 147 na raw. Ay God. O dilimang matakaw sa saba. Napupuno ka ng juta-juta. Hi Maria, you like my hair? Diba? Meryl Streep ang eksena natin ngayon. Although mas masyonda siya sa akin. Diba? Oh, virus. Puro ka etchos. Kaayo-kaayo ang bilat mo. Ay, nako. Sino ba gusto nyo? Sino yung orasyon natin? Ano ba yung ano natin? Sino ba yung mga gusto nyong orasyon? Oh, tambalos-los. Sana magkalos-los ka ng impacto. Mga impacto. Alright. Watching from Dubai, sabi ni Eva Admana Goko. Dito sa Japan, bumaba na ang price ng gasolina. O Luistro, sabi naman, O Luistro, ang asawa mong mukhang impacto, kamukha mo. Alright. Kasi walang mag-lead ng people power. Okay mga kababayan, let's mag-seryoso na tayo dito. Biyernes Santo, away-away. Pasyon, di ba nga? Okay, papasyonin na lang natin sila. Magawa kayo dyan ng pasyon nyo dyan at babasahin natin. Di ba? Sarili nyo, mag-compose kayo habang tayo nagchichika. Okay, so nagnilay-nilay tayo today dahil syempre Biyernes Santo at naging busy ako dahil nag-cooking show ako dito sa loob ng bahay pero walang camera. So I made, good food syempre. Yes, Aquabebs. Ang dami nating pinasabog, si Uncle Pungkol, 'di ba? Si Johnny Pimentel, di umano utod ng tiil, 'di ba? Bagay 'yun Johnny Pimentel, kumusta na ang iyong utod na tiil? Dapat ikaw ay kagatin ng mga paniking maraming pangil. Alright. So, sabi ni Glenn, Showbiz, sis 3K, Brandy? What is Brandy? Ano yan? Baka troll yan. Ano pinagsasabi ni Palangga? Okay. So, okay. Sige, magsot kayo na pasyon yan. So, ngayon, mga kababayan, since Kalbaryo pa rin sa Pilipinas, dahil nga Biyernes Santo, talagang nabalitaan natin na yung ating yung ating mga kababayan, ang iba ay nagkakahoy na, although masarap yung kanin pag niluto mo sa kahoy, 'di ba? O sa uling, alam nyo ba 'yon? Okay lang 'yon kung sa probinsya ka, 'di ba? May mga nagkakahoy, pero kung nagkakahoy ka, nasa city ka, puro let's say sa Maynila ka, kaya nagkakahoy dahil hindi mo na kayang bumili ng gas. So yun yung kalbaryo sa inyo. Which is na-tackle na natin yan na hindi pa dapat talaga tataas ang presyo ng gas kung hindi nakipagsabuatan ang Bangag Administration dito sa mga oligarko na mga impakto. Ang mga oligarkong mga impakto, dapat nyo nang kayo rin ng troso.
dapat talaga wala na yan eh. Dapat sabi ko nga, kung retroactive lang, kung pwede lang si Inday Sara later on gumawa ng batas at mag-retroactive, sila ay bitayin talaga. Kulang talaga yung bitay sa kanila. But ganun pa man, mga kababayan, it's sad dahil ilang taon na si Bangag, di ba? Araw-araw actually Biyernes Santo sa Pilipinas. Okay? Araw-araw Biyernes Santo, pahirap, penitensya, ano ba yung Biyernes Santo sa atin? 'Di ba? Panahon ng pagnilay. Ang sabi diyan, 'di ba? Nagdadasal tayo every Holy Week na lang, tayo ay nagninilay, tayo ay nagdadasal sa Diyos. May mga nagpapapako pa sa krus, dapat pinapako yung ulo ni Bangag dyan sa krus, 'di ba? Dapat 'yan ang penitensyang gawin niya at nang maibsan ang kalbaryo ng ayan, hindi ko maintindihan yung jacket na comment. Ibig sabihin, every Holy Week nagdadasal tayo, puro na lang. Masyado kasi tayong, wala naman masama maging religious tayo eh. Wala namang masama maging deboto tayo. Ang masama, hinahayaan natin na dinadaan lang tayo ng mga manggagansyo na ito, ng mga bangag sa pangloloko. Every days na tayo pinagnanakawan, pero inikot nyo na, nagpapasyon kayo, pasyon, ano ba yan, yung bisita iglesia, iniikot nyo mga simbahan, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Walang effect yung mga dasal not dasal yung mga yung mga dasal natin kung wala tayong ginagawa. Hinahayaan lang ninyo. Okay? Dahil iba sa inyo, takot, di ba? Sabi ni Glenn, nagkita na tayo sa harap ng ICC last year, birthday ni Tata. Yes, Glenn. Yeah, thank you, you're here. Sunod-sunod na kunin na kinuha si Akop at Judas. Kaya nga sana yun lang ang dinadasal natin na sana talaga mategi na sila or magurgor na si Bangag, ma-overdose na siya para matapos na yung paghihirap sa bayan natin. Dahil sobrang kawawa kayo. Alam mo, tinitignan ko, yung iba nga nagpapapako sa krus, nagbubuhat ng krus. Not only that, every January, ang dami mga deboto sa Quiapo, di ba? Mga Santo Niño, mga Viva Santo Niño, mga ganyan. Tapos, paulit-ulit na lang yung buhay. Di ba? Paulit-ulit na lang yung buhay natin kasi nga, sa sobrang makadiyos, hindi rin maganda yung makadiyos ka lang na wala kang aksyon. Hindi mo pwedeng iasa, since ito ay Biyernes Santo, Holy Week, ang pag-uusapan, ang tema natin, hindi po pwedeng dasalan tayo ng dasal. Tapos hindi ka gumagawa ng paraan para matapos itong mga hayop na ito. Sabi nga ni Palangga, ni Just Me, mga banal na mga buhaya. Yes, banal-banalan. Tapos male-maleta ang mga ninakaw na mga hayop na yan. Kaya dapat na silang gorgorin sa kanilang kinauupuan. Alam mo, dapat talaga magorgor na yung mga yawa na yan. 'Di ba? Dapat matapos na yung Congress na yan. Matapos na yan, ma-abolish na ngayon. Sabi nga ni PRRD, no? Nalala niyo yun, na nag-speech siya na kung pwede lang, tunawin na o magbang-bang-bang na at matapos na sila. Kasi talagang sobra na yung pagnanakaw nila. Okay? Ito basahin natin, sabi ni Rosh Janet. Palangga, napansin ko na kaya di nangyayari ang people of power kasi parang may humaharang na nagkukunwaring DDS pero ayaw pala kay VP Sara na maging president. Sino ba yung mga pangalan? Yan ang pag-uusapan natin. Sana magorgor na si Marcos, sabi ni Jojo Ro. Hi, Jo. Sana very soon ako nun si Bangag. Okay? Madam, nakipag-meeting si Senator Marcoleta sa Japanese na si Pujiki. Di ba? Yes. Napanood ko, nabasa ko yan. And I hope, mga may maitulong yung pagkikipag-meeting niya dyan ni Senator Marcoleta. Nakita ko nga yan sa Japan. Wait a minute. Okay. Yeah, nakita ko yon. Ang sabi dito,
Nagpulong sa Japan si Senator Dante Marcoleta at Japanese human rights activist Shunichi Fujiki kaugnay sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pulong na inorganisa ng Republic Defenders for Peace and Unity, tinalakay ang papel ng Filipino community at ng Japanese House of Councilors sa planong conference upang ipaliwanag sa Japanese community ang issue kaugnay kay PRRD. Isinaalang-alang din ang pag-imbita kay Senator Marcoleta magsalita sa harap ng 40 to 50 members ng Japanese Parliament upang ipaliwanag ang kaso sa dating Pangulo. So kasi, malaki ang binibigay na donation ng Japan sa ICC. I hope magkaroon ng impact yung pagpupulong na yan. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, hindi talaga, paulit-ulit ko sinasabi, hindi tayo negative or pessimistic. Hindi yan bibitawan ng ICC, si PRRD, kasi nga nagsabuatan na sila ng bangag. Unless na lang, kung tayo mismo, kikidnapin din natin. Okay? Yeah, kidnapin din natin kidnapin din natin si PRRD. Okay? So yung nagtanong kanina, kaya walang people power, yes, meron talagang humaharang. Merong kumikita, okay? Merong kumikita dito, ngayon pa lang, bago pang election, may kumita na actually diyan sa, marami talagang supporters si Inday Sara, pero talagang may hudas. May mga traidor, okay? Right now, it's not the right time para i-mention ko yung mga pangalan. Kasi 'di ba, ano ang sabi ko sa inyo? Ang dasal ko, sana hindi mangyari, sana hindi ako maging vindicated dito sa mga, kasi hindi lang naman to isa, sa mga taong tinutukoy ko. So akin na ulinigan na talagang may, hindi lang pala vloggers sa mga nag-aaway-away, kundi within, sa yung mga sumusuporta kay Day Sara. Ang point ko dito, okay, hindi ko sila, may kanya-kanya silang reasoning okay? May kanya-kanya silang mga kadahilanan. Although yung mga taong ito, mga nag-aaway-away, kakilala ko silang lahat. Okay? Yung ngayon mga nag-aaway, Biyernes Santo, talaga sige mag-away tayo. Kasi minsan kailangan mag-away ngayon, di ba? Ngayon pa lang, mag-away-away na tayo para malaman na natin kung sino talaga yung totoo. Kasi magkakaiba tayong personalidad Magkakaiba tayong persona. Magkakaiba ng interest. Okay? Ako lang, wala talaga ako interest dyan na magkaroon ng pwesto o kahit ano pa man. The problem, mga kababayan, yung iba kasi, na porket matagal na silang mga supporters ni Pangulong Duterte, parang gusto nilang, meron silang parang entitlement na tinatawag. 'Di ba? Lalo na yung iba nga, mga vloggers taga Davao ako, si Marlica, ano naman yan, ganito, ganyan. Meron silang entitlement na porket Bisaya sila o taga Davao sila or whatever, sila yung talagang dapat close sa mga Duterte. Tapos yung mga bago, kunwari, yung mga bagong supporters, 'di ba? Hindi naman yan, nagpa-plastic lang yan or meron lang yan, what do you call it? Meron lang talagang interest yan, ganito, ganyan, ganun. Huwag nating kalimutan, okay, na dating dilawan yan, dating ganito yan, dating bangag yan, dating ganito. Ako naman, dati akong bangag Di ba? Dati akong bangag. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na aalis doon. Ang problema kasi dito, paano, ano ba gusto yung gawin ko? Ayaw kasi makasawsaw sa away nila. It's really maaga pa para sawsawan ko yung away nila. Kasi may sarili akong battle. Okay? Hindi kasi sila yung aking, ang aking focus. Pero my advice, okay, dito sa, actually, wala akong pwede maging advice kasi kanya-kanya yan sila May mga kanya-kanya silang nalalaman. Like me, may kanya-kanya din, may alam din ako. Na at this point in time, hindi ko pwedeng sabihin pa kung sino ito. At hindi ko rin pwedeng i-call out sila isa-isa ngayon. Kasi yung iba nahulaan talaga nila, yung iba mali naman, 'di ba? Kung sino yung sinasabi kong traidor, ganyan-ganyan. Pero hindi ako pwede magkampi kay ganito, hindi ako magkampi kay ganyan. Kasi unang-una, personal nilang away yun Wala pa tayo kasi dun sa usapin na ang at stake ay Pilipino. Okay? Na Pilipino na pinagnanakawan nila or what. Kasi yung mga, like ako,
yung laban ko, 'di ba? Ang laban ko within the Alpots, the Susobels, 'di ba? And the Bugaw, meron na kasi nakaraan yun na may money involved na pera ng bayan. Okay? Dito sa away nito mga ito, personal nilang away at pareho naman silang nagmamahal kay Pangulong Duterte, di galingan na lang nila. 'Di ba? Galingan na lang nila, patunayan na kasi mahaba pa naman yung 2028. Galingan na lang nila na talagang sila ay para sa taong bayan. But these people, okay? I wish hindi pa nga ngayon eh. Pwede kong isa-isahin ang mga personalidad nila at sabihin ko sa inyo, pero wala pa namang eleksyon. Hindi pa ito yung tama, 'di ba? Na maghati-hati tayo. Baka magbago pa yung iba sa kanila. Okay? Pwede ko silang isa-isahin, pero hindi pa natin alam tatakbo ba sila kasi baka masayang na yung laway natin. Okay, pag nag-declare na, nag-file na ng candidacy, doon na tayo magbabakbakan. But at this point in time, hindi natin silang, sige, ganito yan, ito, ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Ang pinag-aawayan lang nila kung sino nakadikit kay Sara, kung sino yung ganito. Pero meron talaga dyan. Okay, you know what? Here's the thing. The other day, may tumawag sa akin. Actually, may hawak na akong ebidensya eh. Okay? Grabe itong grupong ito. May tumawag sa akin na talagang itong grupong ito, mga kababayan, ay naghahanap na sila ng mga Gen Z. Okay? Mga Gen Z, mga bata sa atin, para para i-promote itong taong ito just in case na si Inday Sara ay ma-impeach. Kasi ang thinking nila, okay, mai-impeach si Inday Sara. You know, dahil nga talagang ginagapang. I mean, not ginagapang, nakikita nyo naman. Hindi ko na kailangan explain. Pero, na-shock lang ako na yung nalaman kong information, okay, may mga information ako na nagko-corroborate, okay, na itong taong ito, dating appointee ni Pangulong Duterte, and inappoint din ni Bangag, you know, inappoint din siya ni Bangag. Itong taong ito, inatasan na magbayad sa mga Gen Z o sa mga vloggers. Naghanap na sila para guluhin tayo, okay? Para i-promote yung mga magiging kandidato nila dahil nga gusto nila si Inday Sara ay ma-impeach. Yun, nakita ko, hawak ko yung ebidensya, pero sabi nung kausap natin at nag-advise din ako, hindi pa ito tama na ilabas natin yan. Okay? Huwag muna, sabi ko sa kanya. Pero hindi ko akalain na sa kabila ng pinapakita ng Pangulong Duterte at ng ng pamilyang Duterte, may ganito silang plano laban kay Inday Sara. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang traidor nandiyan dyan sa loob. Usually naman, ang mga traidor, it's either kaibigan mo, kaalyado mo, minsan kamag-anak mo pa. 'Di ba? Kamag-anak mo pa. So, ako, ang punto ko ngayon, you can speculate. I will not control or stop you to speculate kung sino ang sinasabi ninyo. Kasi may nababasa ko si ganito, si ganyan. Iba-iba yung mga pangalan. Pero nandoon lang yan. Sa isa sa mga binanggit ninyo, nandoon lang naman yan. Marami yan sila, grupo nila. Pero ito nga yung malungkot. Sabi ko nga, tulad ngayon, Biyernes Santo. May nagsabi kanina, bakit hindi naging successful yung rally natin? Yung pagpapatalsik kay Bangag. Kasi nga, merong ayaw. Alam nyo, I'll tell you something. Hindi lahat ng nakakasama si Inday Sara, whether senador, politiko, dating politiko, hindi ibig sabihin yan close kay Inday Sara. Si Inday Sara, kasi nakita ko yun talaga sa sahig, lahat naman ng tao dun, ino-acknowledge niya, ini-hi, hello niya. Lahat ng pumunta dun, kahit magkakaaway, nakita ko talaga si Inday. Kasi, you know, ganun kasi dapat ang, hindi naman siya pwedeng manapak or whatever, magsalita siya ng something. Pero, wag kayong eto lang, clue ko sa inyo. Wag kayong magpapalinlang dito sa mga taong ito na akala nyo close na close. Whether senator siya o dati siyang politiko or what, hindi yan totoo na close sila. Sila, okay, ni Inday Sara. Inday Sara is just being, you know, civil, polite, nice, di ba? Kasi nga sumusuporta sa kanya eh. Okay?
At itong taong ito na, well, dinidikitan kasi ng mga alpot ito. Okay? Marami, hindi lang naman isang tao yan eh. Hindi isa, dalawa, tatlong tao. Ang dami dinidikitan ng mga alpot. Kaya yung mga Thai scam na kami naman, mga scam, yung ganyan na yan, hindi talaga yan para kay PRRD. Para yan, ito'y taga niya, ipapaputol ko ang liig ni alpot. Kapag yung mga ano na yan, yung mga perma-perma na yan, ay gagamitin nila yan sa party list. Ipapabiyak ko ang bilat ni alpot sa lahat ng gustong bumiyak. Tangina, Biyernes Santo, no? Yes, hindi yan for PRRD. Kasi wala na ngang saysay yan eh. Di ba ang sabi, nililin lang nila yung taong bayan dyan. Na sinasabi nila, para mapalaya kay PRRD, nakapag-collect sila. Okay? Kaya yung pagsuporta dyan ni Senator Robin Padilla, hindi ko alam kung nagpalin lang ba siya o nahiya lang siya dahil kaibigan niya yung mga alpot. Ako kaibigan ko si Robin, pero hindi tayo pwede magpatumpik-tumpik dito na hindi natin siya ikukulat. Mali. I mean, it's not mali na suportahan niya. Freedom niya yon, kalayaan niya yon. Pero mali na paaasahin ng tao na yun ang magpapalaya kay PRRD. Isang kaputahan yan. Isa yang kasinungalingan. Dahil sa paulit-ulit na nga natin, mga kababayan, kung yan ang magpapalaya kay PRRD, dapat matagal ng, di ba? Dapat si Inday Sara na mismo ang magsabi, teka lang, ang magsabi na pumirma na kayo lahat. So, Robin Padilla is just being nice to the alpots. Kasi hindi naman natin mawawalan, magkakaibigan sila. Okay? Sabi ni Maribek, yes, ayaw na raw ng civil society pag-usapan ng pagpapalaya kay PRRD. Well, you know what? May pinost dyan si teka, hanapin ko lang yung post ni, daming post ni Edwin Amora. I-follow nyo nga, si Palangga. May explanation siya dyan. Okay? Nung isang araw pa yon, ang tagal na ng explanation niya. Okay, hanapin ko lang yung explanation niya. Tungkol dito, kasi siya yung yung mga Team Alindog talaga ang dyan bumoboljak. Okay? Bumoboljak dito sa mga pang-i-scam na ito. Alright? Isa na yung mga pang-i-scam ng mga na to. Okay, here we go. Alright. Ayan. Sabi ni Palangga, okay. Sabi ni Edwin Hamora, follow niyo yung page ni Palangga. Okay, ayan Edwin Hamora, ni Mahal na Reyna. Ang sabi ni Jan, 304,000 and these people, they came to us. Kasi nagpa-interview yung Team Alpot na itong mga tao daw, dyan sa perma na yan, ay lumapit sa kanila. Isang malaking kasinungalingan yun. Hindi naman lumapit yung mga tao eh. 'Di ba? Tinrick nila yung iba. Kunyari, namimigay sila ng juice or something. 'Di ba? Kunyari, nagpapapulong sila, ganyan-ganyan. Tapos kinukuha nila yung information. Gagamitin nila yan sa party list. Hindi yan para kay Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ni Edwin Amora, ulul, sabi niya, Julul, sinong pinagloloko mo? Excuse me. Sabi niya, ano yan? Pilgrimage? May bus-bus ba? At kusang naglalakad ang mga tao papunta sa inyo habang may choir sa background? Kasi hindi totoo na ang tao ang lumapit dyan. Ganda nga na sinulat ni Edwin. No? Sabi niya, they came to you or you went to literally every possible place with human traffic. Like a pop-up ad na hindi maskip. Totoo yun. Pumupunta sila, umikot sila sa buong Pilipinas. At sino ang nagpondo sa mga ito? Imagine mo, sumasakay ng eroplano, sumasakay ng barko. Sino ang nagpondo sa eroplano for sure, not barko? 'Di ba? Sino ang nagpondo dito? Hindi ito para kay PRRD. Para yan sa mga mangganatik, sabi nga nang nag-comment, 'di ba? Tapos sasabihin nila yung mga tao daw lumapit, sila ngayon nagpunta doon, pinag-awayan ang Team Alindog, hindi din tinigilan. 'Di ba? Nanilili lang nila yung tao, kinuha nila yung ID. Ayon na ang drama nila, sabi nga ni Edwin Amora, hindi sila lumapit. Hinabol ninyo sila like a promo agents na may kota. At yung style, emotional damage with a side of social engineering. Pirma ka na para makalaya si PRRD. Di ba? Yun ang sinasabi nila. Anong tawag doon? Hindi outreach, budol with feelings. Meron pa ngang make sure may ID. Kasi hindi yan bibilangin ng Supreme Court.
'Di ba? Ngayon, wala pa yung fun run para Fernalia habang pinapipirma. Don't worry, ipapadala na lang later. 'Di ba? Sabi ni Edwin, classic pre-order ng Pag-asa. Correct. At pag may pumirma, ayan, sumuporta na sila. Anyway, mga kababayan, ito yung grupo ng mga alpot. Ito, ang sabi ko nga, hindi sapat, okay? Senator Robin Padilla, sana wag ka magpabudol sa mga alpot. Alam ko kaibigan mo yan. Okay? Alam ko kaibigan mo yan. Nakita ko yan sa hig, baka nagpabiyak yan doon sa mga gilid-gilid Alam mo yon. Ang alpot, nagpabiyak-biyak ng bilat, kahang. Alam mo kasi, ganito yan. Okay. Hindi ko kasi alam kung anong okay, alam ko na. Okay, alam ko na kung bakit. Sinabi ko na to dati, di ba? Kasi si Alpot, kumukuha talaga siya ng mga pwede niyang kakampi. Okay? Like mga lawyers, yung iba, mga kaibigan nating lawyers. Yan, si Senator Robin Padilla. Kasi nga, di ba, gusto nga nilang gawan ng pelikula, CPRRD, at gustong pagkakitaan ng mga yan. Di ba, ni Alpot? Yan. So, kaya yung mga sinasabi nating hudas at traidor, marami talaga. Kaya, mahirap ang laban ni Inday Sara. Okay? Mahirap ang laban ni Inday Sara. Yung kaputahang pirma na yan, isang budol yan. Hindi mapapalaya si PRRD niya. Nabudol kayo big time. Okay? Si Amy Babalina, ang baba ni Amy umabot na hanggang kalye. Di ba? Oh, mga jutang Ginemes. Alright. So ngayon, mga kababayan, yun ang problem. Kasi masyadong mabait si Senator Robin Padilla. Baka hindi siya makahindi. Siguro ginamit. Kasi nga, number 1 senator. Diba? Eto, Robin Padilla yan ginamit siya dyan. Okay? I hope, yun nga lang, hindi siya talaga magpagamit. Kasi yung mga kasama niya, mga hudas yan. Mga traidor, wala nang inisip kundi pagkakitaan ng Pangulong Duterte. Naglabas na nga ng RodrigoRoaDuterte.com. Mismo ang pamilya ng mga Duterte na nagsabi, hindi pwedeng gamitin yung pangalan nila, di ba? Yung website na yun sa pangingikil, sa pagbebenta, panghingi ng donation, at kung ano-ano pa. Mahirap ba intindihin yon? Kaya okay lang mag-away-away tayo. Ako aawayin ko talaga yung mga jutang Ginemes na yan. At ilalabas ko sa inyo, malalaman nyo naman yung galawan. Okay? Ngayon pa lang talaga, tatanggalin na natin yung mga demonyo sa hanay natin. Alright? So ngayon, yung ginagawa nilang pa-optics, sabi ko nga, ipapaputol ko lahat ng mga julo nila ng Team Alpot, pati bilat ni Alpot, pasaksakan ko ng kasing laki ng nyog, okay, na boto para, manahimik na yung hayop na yan. Walang ginawa yan. Unang-una, boba. Ang ginagamit, bilat lang. Lahat ng masusyonda na pwede niyang lokohin, lolokohin niya. Yan ang katotohanan. Akala niyo ba close yan kay Inday Sara yung hayop na yan? Optics lang sila. Sila grupo nila, Zoraida, yung mga yan. Nakita niyo, meron ba naman na close ka kay Baste na sasabihin mo kay Baste, I don't know kung naalala niyo to, sabihin mo, kunyari ako kay Baste, di ba? Kunyari, andan si Baste. Si Baste, nakita ko yan doon sa hig. Ito si Zoraida, sabi, Mayor Baste, nung nagkipagsiksikan sila somewhere in Davao yun, ewan ko anong event doon. Mayor Baste, pwede bang sabihin mo, can you tell to my, my followers to follow my page? Anong kaputang inahan yan? Andan si Baste, hi! Sabi naman ni Baste, hi, i-follow nyo ang page ni Zoraida. Sabi ni Baste, si Zoraida, napunong-puno na ng formalin. Nakita ko, binag-send sa akin si Zoraida, yung formalin niya, ambot hanggang langit na. Hindi na gumagalaw yung noon ni Zoraida. Pati laway niya, natuyo na dahil sobrahan sa formalin. Pasalta kasi may laway-laway dito ang gaga. Anyway, mga kababayan, yan yung katotohanan.
Alam niyo si Team Alpot, yung Team Alpot, 'di ba sinabi ko naman sa inyo, nakita ko 'yan, hindi ang pag-close kasi iba. Okay? Pag close kayo, iba yung conversation niyo. Paano maging close yung Alpot na 'yan? Nakiusap nga lang sa akin na picturean ko sila ni Inday Sara. Ma'am, sabi niya, "Ma'am," sabi ng gaga, "VP, basta ganun, pwede pong papicture sa hinila niya isang Alpot." 'Di ba? Dalawa silang Alpot. Nagkampi-kampi yung mga Alpot. Okay, so they are not for you. They are not for the people. Kasi vested interest sila. Gusto nila, natikman kasi nila yung power ng pangalahon ni Pangulong Duterte. Okay? Okay, sabi ni Fanny, so dapat lang talaga ma-aware mga Gen Z. Natikman kasi nila yung power, kaya kung umarte sila, akala nila powerful sila. Hindi lahat nakita ko yan. Hindi lahat, nakita ko si Inday, alam mo, inoobserbahan ko lahat kung paano siya pakikitungo. Okay? Although yan si Mangga, kaibigan talaga niya yan. In fairness, kaibigan niya talaga yan. Nakita ko, yung iba, nakikita ko, chinichika ni Inday. Pero iba doon, mukhang asong julul. Okay? Mukhang asong julul na katulad ng mga Alpot. Kaya mahirap ang laban ni Inday Sara. Kaya nga, ang ano natin dyan, ang sinasaksak ko sa isipan ninyo, yung Rodrigo Roa Duterte, doon na lang, basahin nyo lang yung disclaimer na sinasabi ng mga Duterte na hindi pwedeng gamitin ang pangalan nila sa kahit anong solicitation, pagbibenta ng merchandise, kahit anong merchandise, baso, kutsara, tinidor, t-shirt, bag. Ibig sabihin yan, sabi ko nga, sampal yan sa kanila. Yan, hindi lahat ng nakatabi ni Inday Sara ay sweet siya or not sweet close siya. Yang ibang yan, ginagamit lang talagang optics. Kasi kung gusto pa bagsakin, okay, ang bangag administration, matagal na. At in fairness, sa aking kaibigan, kasi, dinadrag din nila si Attorney Vic Rodriguez. It's not true. Okay? Na si Attorney Vic Rodriguez, na Marcos pa rin. Ako ipapabiyak ko lahat ng bilat ng mga Alpot. Hindi yan totoo. Okay? Dahil hindi ako magsasayang ng oras kay Attorney Rodriguez, no? In the past, di ba? Na sinasabi, Marcos pa rin siya. Putang ina, sa kabila ng ganyan, Marcos pa rin siya. Paano maging Marcos yan? Di ba? Sinulat niya sa libro yung lahat ng kaputahan ni Lisa Tanas. At di ba, Marcos pa rin? Hindi yan totoo. Di ba? Hindi yan totoo yung mga sinasabi nila laban kay, kay Attorney Vic. Hindi yan totoo. Ako na magsasabi sa inyo. Hindi totoo na Marcos pa rin siya. I don't care about your personal away, but doon lang ako sasagot na yung nag-message kasi sa akin, no? Na si Attorney Vic, Miss Marlica, Marcos pa rin. No. That's bullshit. Hindi yan totoo. Okay? Walang problema. Yung Team Alindog, mayroon sinasabi against si Attorney Vic. Hindi ko naman hawak. I don't know, hindi ko nga alam kung ano mga sinasabi nila. Hindi ko naman kasi independent kami. Kahit na pareho kaming Team Alindog, hindi ko naman sila nakokontrol kung anong gusto nilang sabihin. Di ba? May sarili silang opinion, may kanya-kanya kaming opinion. So it's up to you guys to absorb. Hindi naman lahat ng sinasabi namin papaniwalaan ninyo, di ba? Meron kayong sariling observation. Yun lang. Pero talagang yung banggitin nyo na yung mga pangalan, lahat isama nyo na. Okay, para in general natin sasabihin, yung mga magta-trador. Lahat na isama nyo na basta lahat isama nyo na. Okay? Ako, gusto ko lang sagutin yung tungkol sa anti-Marcos. Pero yung ibang away, nakipag-away ba si Attorney Vic? Parang hindi naman. Basta yung ibang away nila dyan, labas na ako dyan. Okay? Labas na ako dyan. Hindi ko alam yung mga away nila. Wala ako doon sa mga eksena nila. But ganun pa man, at wala namang nagbalita sa akin kung ano talaga. Dahil hindi ko naman napapanood lahat. So, pero ang concern ko lang kasi talaga dito is yung kay Inday. Kasi yung impeachment ni Inday, nakarating talaga sa akin yan, mga kababayan. And this person is very reliable. Na talagang yung mga survey na yan, tinatrabaho na si Sara dito sa survey na yan. Okay? Ida-down talaga nila si Inday sa survey, sa impeachment.
Di ba, gagamitan nila ng optics ng mga firm, lahat. Gagamitan talaga nila yan. And these people, syempre ang mga bangag at ang mga dilawan, kasi wala namang ibang tatalo pa kay Inday kung tutuusin. So gagamit sila ng tao na malapit kay Inday. O mga kaalyado natin. Kunwari, di ba, mga kaalyado natin. Pero ang totoo, gugurgurin si Inday patalikod. Papibiyak ko uli ang kipay ni Alpot. Di ba? Dapat yung kipay niyang biyakin, hindi sa atin, di ba? Ngayon, mga kababayan, it's okay, kung ganun yung feelings ninyo. Malalaman nyo, 2028 pa naman eh. Okay? 2028 pa naman. Like, di ba? Like, ang problema kasi, okay, ito lang yung advice ko dito sa mga kaibigan natin. Okay? Di ba si Atty. Vic, pumirma din dyan. Okay? Sa mga alpot-alpot na yan. Di ba? Pumirma din. Sino pa ba mga pumirma? Even si Inday Sara pumirma, di ba? Diyan sa alpot-alpot na yan. Ako wala akong personal. Yung mga kaibigan ko, no? Kahit si Robin Padilla, wala akong personal na galit sa kanila. Pero, ang gusto ko lang sana sabihin, buksan nila yung mga mata nila. Hindi kayo maipapanalo ni Alpot o ng grupo ng mga Alpot. Taong bayan ang magpapanalo sa inyo. Ang siguro bilang kaibigan, ang advice ko lang, huwag kayo palilin lang. Kung naniniwala kayo kay Maharlika, maniniwala kayo sa sinabi ko na si Alpot ay isang Judas na pinakita ang boto ni PRRD. Di ba? Alam nyo na yan. Kung sa tingin ninyo, okay? Ito lang, lahat na ng mga nakadikit sa ng mga nauuto ng mga Team Alpot o Team Alpotera. Kung sa tingin ninyo, ang pakikisama kay Alpot o sa Team Alpot ay makakapagpanalo sa inyo sa next election, then be it. You have to survive. Para sa akin yun. Just enjoy your life with the Alpots. But, okay, don't expect na yung mga palangga ko, na mga followers ko, okay, ay ikakampanya kayo, di ba palangga? Kasi ayaw na nating mabudol pang muli. At lalo nang ayaw nating mapabudol sa mga Alpot. Kasi sabi ko, it's early para, magkampi-kampi ako. Kasi nag-aaway nga sila, di ba? May mga away. May away din ako. Yeah, it's still early para magkaroon ng kampi-kampihan. Kasi hindi ka natin alam kung tatakbo yung mga yan eh. Malay ba natin kung tatakbo ba sila? Di ba? So, ako bilang kaibigan nila, okay, wala akong problema yan. Kasi hindi naman natin, ako, mga kaibigan ko, ayaw din nila. That's normal thing, na hindi lahat ng kaibigan natin, gusto nila. Pero ang sa akin lang, make sure, when you associate yourself, o yourselves, all of you, okay, dito sa mga mambubudol na ito, make sure na maipapanalo nila kayo. Na kayang mag-turn into votes yung Alpot. Wala naman yan si Alpot, may mga troll sila eh. Tignan nyo yung mga page sila. They have money para sa trolls. Sino nagpupondo sa kanila? May tao sa likod nila. Si Maharlika, nakita nyo ba? Nakita nyo ba ang activity natin sa Facebook page natin? 'Di ba? Ang activity ko, ako lang, 'di ba? Paluto-luto, pa-imot-imot, biga-biga ng konti, drama-drama si lola ninyo. Ganun lang 'yun eh. Okay, they have bansin ninyo. Ako, tignan mo yung diyan. Yung tignan mo yung aking ako. O lahat ako organic. Kita nyo yan kung magagaling sa computer. Tignan mo yung sa Team Alpot, meron silang mga trolls. Every time nga lang magpo-post ako, tignan mo nga, atakayin na naman tayo ng trolls. But I don't give a damn. Di ba? It's your choice. Hindi ko kayo pipilitin na supportahan nyo sa ganito, supportahan nyo sa ganon. I think, sa 2028, baka magbago na ako ng strategy. Hayaan ko na kayo, lumaban kayo for senator. Ayoko na, parang nakakadala na nga mag-promote eh. Right? Parang nakakadala na to promote. Okay? I love you too, Happy Rana. Yeah, I totally understand that. Hindi naman lahat ng kaibigan ko gusto niyo suportahan. Hindi naman lahat kayo gusto ako, di ba? Di ba? Hindi naman lahat ako gusto. Iba dito, trolls lang na mga Alpot. Sabi ni James, Ma'am Marley, it looks like marami kaming supporters mo na nagdi-disagree, okay, kay AVR. That's, that's your freedom, mga palangga. Kalayaan nyo yan.
Okay? Kalayaan nyo yan. Wala tayong problema dyan. You know, yan yung feelings ninyo. Yung iba, galit kay ganito, kay ganyan. Kalayaan nyo yan. Hindi ko kayo kukontrolin yan kasi hindi naman ako diktador. Okay? Sabi ni Arlene Nector, yung story of Helen of Troy, nakapasok yung mga kalaban. Matagal na. 'Di ba? I watched that movie, no? Ang gwapo ni Troy. Sana si Troy. May Troy din naman ako. Anyway, mga palangga, sabi ko nga, balik tayo, mahirap ang laban ni Inday Sara kasi yung iba dyan, kumikita talaga. That's very Liza Tanas. Okay? That's very Liza Tanas. Okay, tignan natin. Baka meron tayong pabasa. Okay. Okay? Ngayon mga kababayan, okay? Ang sa akin lang, malayo pa yung laban natin. Ang gusto ko matanggal si Bangag eh. Mayroon kasing, may iba kasi dyan kumita eh. Tignan ninyo. Ibalik ko kayo sa 2024. Kung gusto nila si Inday, binibigay ko sa inyo ang bola. Remember, July 2024, nung inilabas ko ang pulburon video ni Bangag, at inilabas din naman, okay, na inamin din naman ni Amy Marcos, these nuts, thank you, I love you Palangga, thank you for your generosity, okay? Sino ang kasama ko? Maliban kay Harry Roque. Kasama ko noon si Attorney Glenn Chong, si Harry Roque, di ba, nung July 2024. Sino ang taong maka-Duterte o mga appointees ni Pangulong Duterte, mga naging secretary ni Pangulong Duterte, sino ang sumama sa amin? Dapat doon July pa lang sabog na si Bangag. Nasaan sila? Kung natanggal ba si Bangag, ako ba ay makikinabang? Ako ba ay maa-appoint? Sila rin naman ang ma-appoint. Hindi naman ako. Nasaan sila nun? Wala. Ayaw nilang sakyan kasi what? Nakikiramdam pa sila o may pakinabang sila or, nagkakapera sila kay Bangag. Nasaan yung Team Alpot na yan? Mabalik ako sa Team Alpot. Nagsigaw-sigaw ba sila ngayon na, dapat si Bangag. Kung natanggal si Bangag noong 24, dapat hindi na nakidnap si Pangulong Duterte. Nasaan yung mga puki ng inang yan? Salvador y Gloria. Nasaan? Sabi ni Barkadahan, yes, naloko ako. Nilabas ko yung video senior na demonetize ang account ko. Pare-pareho lang tayo Palangga, Barkadahan. Hindi ka nag-iisa. But this is, nasaan sila? Nasaan to mga to? Dapat tanggal na si PRRD. Meron pang pumipigil dyan Meron pang pumigil dyan. Mga kababayan na mismong kaalyado ni PRRD. Na wag ilabas yung video na yan. In due time, papangalanan natin sila isa-isa. Yan yung malungkot na katotohanan. Ngayon, nakidnap si PRRD. Diba? Ano nangyari? Right? So yun ang malungkot. Kaya tignan mo, ngayon lumalabas sila kasi mag-e-eleksyon. Ang mga alpot nagpapaperma kasi mag-e-eleksyon, gagamitin sa party list nila. Imagine mo 300,000, may hawak silang taong ganyan. Isang drama lang dyan para kay PRD, piso-piso naman dyan. Pera na. Di ba? So yan ang katotohanan. Kaya hindi natanggal si Bangag na dapat nag-aklas na yung taong bayan, nagsigaw-sigaw na sila, walang tumulong. Okay? Walang tumulong sa mga tao na, teka muna, kailangan na natin lumabas. Tumahimik sila, di ba? Nasaan sila? Tumahimik sila. Kasi, meron silang natatanggap sa Bangag administration or mga kaalyado pa sila ng Bangag. O may, meron silang napapala sa Bangag administration. Si Maharlika lang naman ang dakdak ng dakdak eh. Since 2022 eh. Diba? Kaya nga tayo nakasuhan. Kinasuhan tayo ng mga hayop na yan. Ako lang mag-isa lumaban. Nilabanan ko mag-isa.
Nakakinabang sa maleta ni BBM, sabi ni Tessie. 'Di ba? So kaya ngayon, yung mga away-away na yan, normal lang yan para mailabas. Para kayo ang mag-gauge, okay? Kung sino ba talaga ang tama, kung sino ang dapat niyong iboto. Hindi ko kayo didiktahan, okay? Bahala na kayo. It's up to you. Pero meron talagang tatraidor. Very deadly to, okay? Tatraidor kay Inday Sara. At na-corroborate ko na yan, ang istorya na yan. Okay? Ano talaga sila ang actually, sabi ko nga, itong mga taong ito, ayaw nilang si Inday ang maupo. Okay? Ayaw nilang si Inday ang maupo. Meron silang gusto. Meron silang gustong iupo, itong taong ito, at itong grupo na ito. Kasi, I just cannot say right now kung ano yung isang plan, okay, nitong mga taong ito. Alright? Hindi ko lang pwede masabi ngayon kasi baka mataranta yung mga putang inang ito. Pero yun nga sabi ko, ang laban ni Sara Duterte ay napakahirap. True po yan, mga traidor is real. The only around the corner. Hindi kalaban si Attorney Vic, palagi ako sa live niya, hindi nawawala ang batikos niya kay Marcos at galit din siya, sabi ni Polly Diosis. Yeah. Binigyan ko na kayo ng hint, ano ba kayo? 'Di ba? Lahat naman 'di ba? Bigyan ko na si Alpot nga lang ang nakapasok. Sabi ni Reggie, doon sa sa Villamor Air Base. Okay? Ngayon, hindi ko alam yung mga pinagpo-post nila. Okay? I really don't know. Okay? I really don't know, mga kababayan. Pero ako, ang concern ko si Sara kasi tutuluyan talaga nila to. As in, tutuluyan nila. Ngayon, sabi ko ngayong away-away, ganun talaga. Ayaw kay ganito. Ayaw kay Vic, ayaw kay Bongo, ayaw kay Jing, ayaw kay ganito. Diba? Sila yung mga ayaw kay Rowena Guanzon, ayaw kay Topacio. It's normal. But at the end of the day, bago mag-eleksyon, tignan muna natin kung anong mangyayari dito sa impeachment na ito. Kasi kung hindi naman ma-impeach si Inday, then useless itong pinag-uusapan natin. Right? It's gonna be useless. Kasi sabi ko nga, ayoko maging vindicated dito sa puntong ito. And ayoko ma-impeach si Inday Sara, ayoko siya ma-disqualified forever. I mean, ma-disqualified siya sa pagtakbo. Kasi gagawin lahat yan ng mga bangag administration. Ako natutuwa ako ngayon kasi nakikita ko yung mga bagets, no? Katulad ni Respicio, di ba? Si Miao Miao, tignan mo. Si Miao Miao, yung si Leandro, wala rin, di ba? Ano bang niyayaw-yaw ni Leandro ngayon? Although sa siya kay Sara, pero dapat ibuhos siya na lahat dahil yung nanay niya, very politika talaga. Politiko talagang, very, politiko ang galawan. Alam mo, nakakalungkot nga Nakakalungkot na yung pinagpipilian natin, iilan lang, di ba? Nakakalungkot kasi sana may mga kandidato tayo na talagang, let's say for example, not only Inday Sara na makikita natin na, alam mo yung bakbakan, maganda yun yung ganong competition na Inday Sara 1, Inday Sara 2, Inday Sara 3, na pareho silang ng damdamin para sa bayan at pareho sila ng laban. Okay lang yun na maglaban-laban yung tatlo kung pareho silang materialis swerte. So ever that, kung sino man yun, kunwari lang, Inday 1, Inday 2, Inday 3, na maglaban-laban sila tapos pareho silang magaling. Kasi win-win ang taong bayan doon. Ibig sabihin, kung si Inday Sara Duterte, ay eto yung maganda plataforma para sa Pilipino. Tapos si Inday Sara 2, Inday Sara 3 ay pareho din. Then, happy ang Pilipino. So, it's not about Duterte na yung apelyido. It's not about kung ano ang apelyido. It's not about that na maging fanatic tayo. Dapat, kung ano yung nagawa nila. Ay, ano bang binato kay Inday Sara? Okay? Ano bang binato kay Inday Sara?
Yan pa ulit-ulit na 125 million na yan, mga palangging. Okay? Sabi ni Ronnie, si Senator Bongo, tahimik lang yan, pero anti-corrupt yan siya. Oo, baka gumagawa naman si Senator Bongo ng ano ngayon, bisibisihan naman siya, di ba? Lahat naman yan sila bisibisihan. Sana maging bisibisihan sila lahat. Okay? Ano? Hindi ba yung involved? Si Amy talaga nandamay. Si Amy, kalimutan na talaga niyo yan. Di ba? Lahat ng drama ni Amy, puro drama lang talaga. Never again. Sinabi na yan ni Inday na never again. No more Marcos. Hanapin niyo yung interview niya. Minimaintain niya lang siguro talaga yung friendship. Right? Sabi ni Dens, nagkakatalo sa track record, ma'am, kaya alos walang Exactly, Dens. Yeah, sa track record, yun ang titignan natin. Kasi sino? Tingnan nyo, dati pinaporma-porma nila si Cheese Escudero. Nasaan na si Cheese? And, nung ma-involve, okay? Nung ma-involve sa pangawat, nasaan na? Down. Sino natitira? Si Inday Sara. Sino may epal ngayon sa mga dilawan? Si Virus. Diba? Nag-i-emote-emote na, nagbigay na ng mga drama-drama, paiyak-iyak. Puro paiyak-iyak na lang. No more Marcos talaga. Last chance na itong bangag, pinag-solidify na magnanakaw talaga mga Marcos, sabi niyo. Yes, si Pangulong Duterte, kaya pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay, di ba, ang senior, para mag-ayos-ayos na, dahil yan ang pinaglalabanan natin noon, dilaw and pulahan lang. Din may isang Duterte na pinagkasundo, winakasan yung pagpapalibing. Now, ano nangyari sa mga dilawan ngayon? Na dapat sana sila ngayon ay nagsasalita laban kay Marcos Jr. Pero nasaan sila? Dila kipay kay Lisa Tanas at dila, sa bole ni Bangag. Ulitin ko, they are not for you. Hindi sila para sa Pilipino. Para sila sa mga pansarili nilang interest. Kaya hudas talaga sila. At maraming huhudas kay Inday. Hindi lang isa, dalawa, tatlong hudas. Maraming huhudas sa kanya. Kaya talagang dapat ingat-ingatan talaga. At saka, sana man lang, yung mga kaguluhan kapag nandoon sa mga, ang tawag dyan, yung mga meeting di avance, yung mga gatherings nila, sana wag naman sila mag-away-away sa stage. Di ba? Pang-alpot lang yan. Yung mga alpot lang gumagawa niyan. Remember sa Hague? Sila lahat ang nagsimula ng away. That's very alpot. Ako ang team ko, Team Harry Roque and Team Harlika, hindi kami nagsastart ng away. Sila nanunugod, naninigaw, pinapatigil kami. Yung mga pag-aaway-away na yan, ang nagpasimula niyan, yung mga double agents. Okay? Yung mga mangga at mga alpot na para daw kay Pangulong. Yes, they are for Duterte actually. Ang mga alpot para naman talaga kay Pangulong Duterte yan. Kasi nagagamit nila yung pangalan ni Pangulong Duterte and they are making money out of Duterte's name. Para sila kay Duterte. Iba kasi yung para kay Duterte at para sa bayan. Ako dalawa. Para kay Duterte, para sa Duterte at sa bayan. Para lang sila sa Duterte. Kasi kung para sila sa inyo, pinagkikikilan kayo, pambili ng bulaklak, although may bulaklak doon, naglabas ng statement ng Inday Sara at magkakapatid. Huwag niyong gamitin ang pangalan namin. Hindi kami nanunulisit. Hindi kami nagbibenta ng merchandise. Ng kahit anong merchandise. Dalawa yun eh. Para kay Duterte, para ka ba kay Duterte o para ka sa bayan at para kay Duterte? Diba? They are not for you. Gagamitin nila kayo. Kasi kung ako ginamit ko lang kayo, diba? Mayaman na ako. 2010 pa ako nagbablog, mga palangga. Mayaman na ako kung ginamit ko kayo. At ginamit ko yung, kung ginamit ko yung Duterte pala. Alam mo kung bakit? Ulit-ulitin ko sa inyo. Panahon ni Duterte, i-appoint ang lola ninyo. But I cannot live my beautiful and enjoying life here, darling. Of course, my family is here.
Di ba? Kung ang Duterte lang, ay kung pera lang, naku, panahon pa ni Duterte yan. Ay, panahon pa ni Duterte. Yeah. Kung appointment lang, panahon pa ni Pangulong Duterte. Na, di ba? Tapos nakipagbardagulan na lang ako dyan, makipagsipsipan na lang ako. Total, si Bangag naman, sinuportahan ko. Di ba? Saan ka nakakakita? Inimbitahan ka sa inauguration. Yung iba dyan, nagkukumahog pa. At imbitahan ka ni Satanas. Just so happen, I chose the right thing. Not dito sa mga putang inang ito. At look at the alpots and yung mga nabubudol nila. They're not for you, darling, okay? Pumuti na tuloy yung buhok ko. You like my hair today? Pumuti na yung buhok ko sa pakikipaglaban sa inyo. My God, lumabo na nga ang mata ko sa pakikipaglaban sa inyo. Diba? I'm not for, mga palangga, for position or whatever. I know, I'm following you ever since palangga, sabi ni Barkadahan, forever worldwide. Di ba? Okay? Ano pa? Ewan ko ba't ang daming nauto ni Alpotera. Ito lang sa inyo. Ako dito, pag may mga vloggers, okay, na ginagamit ang pangalan ni Duterte sa mga merchandise nila, dapat ganyan pa lang nilulubog nyo na sila sa Kumunoy. And sino yan mga yan? Ang mga alpot. Kasi pinatunayan na ng ulit-ulitin ko talaga yan. You follow, mag-register kayo doon, mag-message kayo kay Pangulong Duterte, rodrigoroaduterte.com. Wala pong hinihingi si Maharlika ng kahit ano. Okay? Sa inyo, hindi ko kayo binibentahan ng mga Duterte, chuchu-chuchu. Alright? Ngayon, sana yan na yung wake-up call ninyo. Wake-up call ninyo na huwag kayong magpapabudol. Kasi ang nilalabanan natin, mambubudol. Tapos ngayon, magpapabudol na naman tayo. Dapat, di ba, tulungan kayo ng mga OFW. Di ba? Kung paano kayo i-educate, paano kayo yung awareness. May mga polis na naman na nagmamasid sa Davao, KOJC daw. Kita mo yan. Kung lahat sana, nung 2024, nung inilabas nung July, ang Bangag, tapos na si Bangag. Kita ninyo, nataranta si Sandro Dictus, nataranta ang NBI sa akin, nataranta ang PNP sa akin, nataranta ang DOJ, nataranta silang lahat sa akin noong inilabas ko yung na yan. Yun na yung pagkakataon nung state of nothing achieved ni Bangag. Pero kaya sabi ko, nasaan ito mga to? Nasaan yung para kay Pangulong Duterte? Nasaan sila? Wala sila, hindi sila sumama sa akin, hindi sila sumama sa ating pakikipaglaban kasi ayaw nilang ma-impeach si Bangag. Dahil meron silang, again, vested interest. Maari yung iba, hindi para. Yung iba sa kanila actually kumita eh. Diba? Mga iba dyan, nangingi. Ito, magrarally kami, pahingi ng ilang milyon, 1 milyon. Meron nga dyan na tumakbong senador ba yun? Tumakbo ba siya? Nagpi-perform, I don't know, nagpi-perform ba siya? Nangihingi pa ng pera. Diba? Teka, senador ba siya? Congressman? But anyway, kahanay natin. I forgot kung senador siya, congressman. Inimbita sa Leyte, yung ulul. Inimbita sa Leyte, kinuwento ko na to sa inyo. Kaya nakakagalit to mga to. Hanggang andyan pa rin mga pagmumukha nila. Duterte. Inimbita ka sa Leyte, gunggong. Diba? Kumanta-kanta ka ba doon? Tapos nangihingi ka pa ng 300,000. Putang ina, ikaw na nga sinuporta, nangihingi ka pa ng 300,000, jutang ginemis ka. Yun yung mga ganun ang hindi nyo dapat sinusuportahan. Like ako. Kunyari, ikaw, Wale HTV. Sabi ko sa'yo, Wale, tabal, singiran ka naman, tumatakbo ka ng senador. Wale, susuportahan ka namin dito sa Amerika. Ganyan-ganyan, imbitahin ka namin. Chuchu-chuchu. Tapos sabi mo sa akin, Wale, bigyan mo ko 300,000 talent fee ko. Ay, right, mumurahin kita, putang ina mo, hindi na kita kakampanya. Diba? Yung mga ganon. It's just so sad na ginagamit kayong mga, not only OFW, mga palangga ko.
Basta performer. Performer! Daming performer dyan. Patangan na yung mga yan. Diba? Inibitahan siya. Naging siyang 300,000. Kaya mga susubels ng iba dyan eh. It's just so sad. You know, this fight is really hard for Inday Sara and for me. Kasi, yung mga nakikita ko, nakadikit na naman ito mga jutang Genimes, ando doon naman kay Inday Sara, gano'n. Well, sabi ko nga, si Inday, siguro nililista niya na yung mga yan. Nililista mo na yan, Day, ano? Nakabuking, sa kalokohan, na-booking sa kalokohan nila sa gobyerno from Michael Masmag sa mga ahas din, mga bangag, kakaloka, I know. Diba, mga traidor. Okay? Mga traidor dyan sa yanay ni Inday Sara. Marami talagang traidor. Kasi sabi ko nga sa inyo, alam nyo, kumpara talaga sila kay PRRD, hindi nakulong si PRRD. Noong nasa Hong Kong si PRRD, dapat hindi, ito na naman tayo. Kung meron doon, ulitin ko na naman, kung meron talaga doon pumigil kay PRRD muna, na hindi muna siya mueldo, sabi ni PRRD, uwi siya, harapin niya. Hindi sana nakulong si PRRD, hindi sana na-kidnap si PRRD sa ICC. Inantay sana yung TRO ng Supreme Court. Kasi hindi naman lang makukuha si PRRD sa Hong Kong. Sana nagbakasyon muna si PRRD doon for couple of weeks hanggang days, di ba? Para makuha itong inaantay nila sa yung ifa-file nila sa Supreme Court. Pero ano nangyari? Ulit-ulitin na naman natin, may traidor. Sinabi na mismo ni Anyo, yung isa pang ulol na yan. Sinabi ni Anyo, sinabi yung jowa ni Pokido, di ba? Yung jowa ni Pokido na meron silang may intel sila. So, ibig sabihin, di ba, may intel sila sa loob, si Alput. Ang putang inang yan, dapat talaga binibiyak yan eh. Kayo talaga, wag nyo na akong paaminin muna ngayon. Talaga to si Sela Kim, gusto talaga paaminin ako. Ayaw talaga. You have to read between the lines, darling. Yan, naningil ng nangingi ng 300,000. Kapal na mukha, nakakasuka. Diyos ko, ikaw na sinuportahan. Ikaw na sinuportahan, nahingi ka pa 300,000. Dapat nga ikaw magbayad, tangina ka eh. Di ba, Palangga? Almierta, dapat ikaw magbayad. Di ba, ang mga politiko nagbabayad dyan eh. Ikaw na inibitahan, supportahan ka. Kaya mga traidor, maraming traidor talaga dyan, mga hayop na yan. Okay? Sabi ni Den, sa PDEA hearing pa lang may hudas na, both traitor. Yes. Diyos ko po, si Soso Bells, meron tayong may Alput, may Soso Bells. Ang dami, yung mga yan, hindi yan sila talaga para sa inyo. Yes, totoo yan, para sila kay PRRD, but they are for money. Money. Suporta kay PRRD, ang kapalit, it's either